Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at samahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mga unos at pagsubok ng buhay, maraming bagay ang maaaring magbigay ng pansamantalang kapanatagan. Ngunit paano kung ang mga ito ay matutunaw o mabibigo? Ang The Solid Rock ay isang paalaala na sa kabila ng lahat, may matatag na pundasyon na hindi kailanman magigiba. Ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin kung paano ang pagkakaroon ng matibay na sandigan ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan at pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6. Ito ang sinasabi: tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Kaya po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin at pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na ikaw, Diyos, ang siyang nag-iingat sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, Ama, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman, O Diyos. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin ito upang sila, O Diyos, patuloy na makapaglingkod sa aming kapwa at sa iyo, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming nilalapit sa inyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Patuloy mong pagpalain ang bansang Pilipinas, Panginoon. Huwag mong ipahintulot na maraming mga gustong sirain ang iyong bansa, Panginoon. Kamakailan lang, O Diyos, nababalita na hinaras na naman ang aming mga Coast Guard sa mga Chinese Coast Guard, Panginoon. Lord, ingatan mo ang iyong bansa. Huwag mong pahintulot na ang kasamaan ay patuloy na maghahari, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kasundaluhan, ang aming mga Coast Guard, ang mga mangingisda, Panginoon, na hindi makapangisda dahil hinaharas po sila, Panginoon, ng ibang bansa, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kababayan ito, Panginoon. Amin ang inilalapit sa iyo, O Diyos, ang iyong mga anak na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbibiyahe, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Puspusin mo po sila ng iyong pagpapala, O Diyos.
upang hindi sila, Panginoon, na papahamak. Lord, Ikaw ang Diyos na siyang aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, O Diyos, ay mapawalang sala sa mga kasalanan ng aming ninuno, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Lord, sa umaga ito, patuloy kong nilalapit sa inyo ang mga estudyante. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga estudyante, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sa pagpasok, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. At gayon din po ang mga guro na magsisipasok upang turuan ang mga kabataang ito, Panginoon. Dalangin ko din ang iyong paralan, ang Philippine Christian University, na siyang nagdadala ng pangalan mo, O Diyos. Pagpalain mo po ang TCU sa kanyang kinalalagyan. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon, ng aming paralan mo ito. Sa pangunguna ng aming presidente, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay pagpapala sa mga anak mo sa iyong paralan, Panginoon. Ingatan mo po at bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Diyos, ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga kaibigan ito, Panginoon. Nagtiis sila ng malayo sa kanilang pamilya upang mabigyan lang ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon, dito sa Pilipinas. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid naming nagmamigrate na. Lumipat na ng ibang bansa, Panginoon, upang maghanap ng magandang kinabukasan. Sila po iyong ingatan doon, Panginoon. Naway magamit mo sila bilang yung mga anak, bilang yung mga lingkod, upang ang ilaw at ang asin ay mararamdaman na sa kanilang kapaligiran, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na maibahagi ang iyong mga salita upang ang iba ay maligtas ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Amin inilalapit ang aming mga lolo't lola, Panginoon, na sila ingatan mo. Pronto sila sa anumang mga karamdaman, O Diyos, sa panahon ngayon. Mahina na ang mga katawan. Lord, Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa iyo ang mga kaibigan naming mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanyang naranasan at ito yung pinahinto. Gayon po, Panginoon, sa aming mga kaibigang magsasaka, sila po iyong ingatan at patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin nilalapit sa inyo ang aming mga kapastoran. Ang iyong mga kapastoran, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa ubasan ng aming Panginoong Kristo upang magbahagi ng iyong mga salita para ang mga hindi pa nakakarinig, O Diyos, ay maligtas sa magandang balita na inihayag ng iyong mga lingkod, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, maging ang kanilang buong pamilya. Sila po iyong ingatan at bigyan mo ng kalakasan at pagpapala sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panganalangin sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang talatang ito ay isang paanyaya sa atin na magtiwala ng lubusan sa Diyos, higit pa sa ating sariling kaalaman o pag-unawa. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo
Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang tuwing tayo'y nahihirapan, kundi araw-araw, sa lahat ng oras. Ito'y buong pusong pagkapit sa Diyos. Kahit hindi natin lubos na naunawaan ang mga pangyayari. At huwag kang manalig sa sariling kaunawaan. Madalas nating inuuna ang sariling plano, pag-iisip o pakiramdam. Ngunit paalala ito na ang ating pangunawa ay limitado. Ang Diyos lamang ang nakakita ng buong larawan ng ating buhay. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Ibig sabihin nito ay isama natin ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa panalangin, kundi sa trabaho, sa pamilya, desisyon at pangarap. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang direksyon ng ating buhay. At Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kapag tunay tayong nagtitiwala at nagpapasakop sa Diyos, siya mismo ang gabay o gagabay at magtutuwid sa ating mga daan. Maaaring hindi agad-agad, ngunit makikita natin sa paglipas ng panahon na ang Kanyang plano ay mas mabuti kaysa sa atin. Buo ba ang pagtitiwala mo sa Diyos, kaibigan? O pinanghahawakan mo rin na pa rin ang kontrol? Anong bahagi ng buhay mo ang hindi mo pa naihahabilin sa Kanya? Paano mo siya kinikilala sa araw-araw kung araw-araw mong pamumuhay? Sa mundong ito, puno ng pagbabago at pagkalito, ang pagkapit sa Diyos ang nagbibigay ng kapanatagan. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi palaging madali, pero ito ang daan tungo sa tunay na kapayapaan at direksyon. Manalangin tayo. Salamat po, Diyos, sa mga salitang aming napakinggan sa umagang ito. Naway ito'y maging gabay sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay, sa lahat ng oras dito sa mundong aming ginagalawan. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyong basan. Ingatan mo po sila, ano man ang kanilang ginagawa. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.